CBS is reporting that 9,000 structures have been lost. Completely changed. 5 separate wildfires rage across Los Angeles right now. Dalawang araw lang matapos ginawang katotohanan nila ang Diyos. Napistulang impyerno sila. Half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Pero alam nyo ba na may bahay ng isang Katoliko na abogado nila mo, kinain na ng apoy yung mga kapitbahay. Pero di na dali ang bahay nila. Nilagyan niya ng Epipani choke noong piyesta ng Epipani. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Kaya nga, malinaw ang sinabi sa Biblia. Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 11. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na siyang Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gumagamit nito na walang kabuluhan. Paparusahan daw ng Diyos ang gumagamit sa pangalan niya na walang kabuluhan. Imagine sa Golden Globe Award ng Hollywood, mga kapatid, pinagdadaluhan ng mga sikat na mga artista. Yung MC ay si Nikki Glaser. Ginawa niyang katatawanan ang Diyos. First half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. So, no surprise daw sa lugar na walang Panginoon. Tunog din, no? Na naganap sa Hawaii. Nalala niyo ba? At tapos sa Hawaii na namistulang impyerno, Canada. Malaking sunog din nangyari sa Canada. 5 separate wildfires rage across Los Angeles right now. Mga usok na ito. So, grabe ang sunog. Di madala ng mga nasa fire department. At may napaulat na mga kapatid na namatay. No? Sa latest, ang confirm pa nila ay 11 na namatay sa sunog. Grabe talaga. No? At mga Pilipino, apektado din doon. Itim ng usok. No? Yung mga sasakyan nila, kami din ang usok. Ang daming mga sikat na artista na kinain buong bahay nila. Mga sikat na artista sa Hollywood. And the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Nikki Let's look Glaser. at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Pinagtatawanan talaga And nila. Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1.
All right. No surprise in this godless town. No surprise in this godless town na ginagamit nilang katatawanan ang Panginoon. Ang akala nila, siguro, hindi totoo nakasulat sa Biblia, Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 11. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak, napaparusahan ko ang gagamit nito ng walang kabuluhan. See? Grabe, nagmistulang impyerno. Pero, pwede itong magiging actual grace sa mga wala ng paniniwala sa Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, ito ang pahayag. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang horno. Tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Nasa banal na kasulatan yan, mga kapatid. Grabe ang nangyari ngayon. Dahil sa opening din, may mga nabuksan sa kanilang buhay na di nila alam. Lalo na kung ang kasikatan at ang kanilang salapi ay nagiging Diyos na para sa kanila. Ito'y isang hudyat na gusto ng Diyos magising sila sa katotohanan na ang tao ay hindi lang katawan. Ang tao ay meron ding kaluluwa. Grabe talaga ang mga ginagawa nila dyan. No? Paglapastangan sa Diyos. So, ayon kay kapatid na GC Romero, imagine, yung kaibigan niya na Katoliko, di nasali ang bahay, ang milagro sa Epipani na kapistahan, nilagyan niya ng Epipani cross as choke. Pero, and I'm going to share a story with you that's going to really, really pick you up. yun, si Bro GC Romero, debater ito ng at humaharap din ito sa Iglesia ni Cristo at Deliverance Minister. You've probably seen pictures. I've had friends in Los Angeles sending me pictures of Pacific Palisades, Altadena, Pasadena, several places in the San Fernando Valley that have been burned down to the ground. Entire neighborhoods, buildings. And people are wondering, wow, what could have I done to prepare myself for this? Well, I'll tell you what you could do to prepare yourself for this. There's a friend of mine. He's an attorney. Oh, so lawyer ang kaibigan niya. And he's also a movie producer. Movie producer, ha? And so he lives out in Altadena. On Monday, my friend, this attorney, this Catholic movie producer, he did the Epiphany blessing prayer. Ayan, Epiphany Blessing prayer. Nasa formula kasi yung proteksyon ng bahay, yung proteksyon sa buong bahay. Nasa formula yan kung ginawa niyo yung blessing sa Epiphany. Over the doors of his house. Because in the traditional calendar, the Feast of the Epiphany was on Monday, January 6th. And so my Catholic... Ewan ko kung ginawa ba ninyo yan. Dapat ang mga ama, ang bilang pinuno ng pamilya ang gumagawa dyan. Gagamit din ng itong exorcism, sandali kunin ko, exorcism bill. Pati insinso, no? Maraming salamat sa pagpadala nito ni
Sis Aida Manasa. Oh. Ginamit namin yan sa Epiphany Blessing. So, sila din pala, kahit almost forgotten tradisyon na yan, kaibigan niya, nagsagawa ng Epiphany Blessing. Gamit din ang Epiphany Choke. Friend did the Epiphany blessing prayer over the doors of his house. That's on Monday. Sandali. Diferensya ba ito to. Diferensya ang ating microphone dito. Okay. Sandali. Okay. So, adjust muna natin. Maraming salamat. Kumusta signal ko? Dahil si Bro Windel, garalgal, distorted ang tunog ng audio. Okay na. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Okay na. Okay. Yung pananampalataya at katuwiran nag-message, si Sarah to Okay na. Okay. Maraming salamat po. Tuloy natin ha. Tuloy natin ang pahayag ni kapatid na GC Romero. The Feast of the Epiphany in the old calendar. On Tuesday, the fire department told him to evacuate. On Tuesday, January 7th. Because the wildfires forced everybody out of the neighborhood to evacuate their homes in Los Angeles County and flee the neighborhood. People that live in Pacific Palisades were told to evacuate Altadena, Pasadena, and at least 500 acres in the San Fernando Valley. So my friend took his family and all his kids and they evacuated. He comes back home a few hours later, or maybe the next day, and guess what? As he looks around, every house around him was burned to the ground. Grabe ha? Yung mga kapitbahay niya, sunog talaga lahat. Except his house. See? Imagine, lahat ng mga kapitbahay niya nasunog. Marami kasi mga protestante maliban na marami din ang mga di na kumikilala ng Diyos. Kaibigan ko nga si kapatid na Jerry Almendras diyan sa Yokin, nagsabi sa akin din sa ibang bansa na may mga kakilala siya na di naniniwala at di alam ang tungkol sa Diyos. Grabe ano? Okay, tuloy natin. His house was unscathed. What did my friend do over his house that probably nobody else in the neighborhood did to their house? Talaga mga kapatid, itong pangyayari ay isang demonic talaga to. Isang demonic talaga to. Kaya pwedeng gawin, kung alam pa lang nila, yung exorcise candle, magsindi sana ng exorcise candle. Yun ang nangyari noong may nasunog na Katolikong paaralan, yung office ng misis ko kasali. Pero yung katabi ay kumbento ng mga brothers, may nagsindi. Malapit talaga. May nagsindi ng blessed candle. So, di nakain ng may kapangyarihan talaga sa tinatawag na pananampalataya natin at sa sacramentals. He did the Epiphany blessing. See? Ubos na ang bahay, kinain ng naglagablab na apoy sa kaibigan ni kapatid na GC Romero.
Pero, yung kanyang bahay lamang, di nakain ng apoy. Nagsagawa siya ng Epiphany blessing. Imagine, di ba, malaking nakapagtataka talaga. Ubus na yung kapitbahay mo. Pagkatapos, ang bahay lang na ito na nagsagawa ng Epiphany blessing, di nakain ng apoy. Tuloy natin. Over the doors of his house on Monday. Oh, naalala ko mga kapatid. Oh, ito ha. Naalala ko. Yung Catholic radio station namin, nasunog. Ginising ako ni Sarah. Sunog daw ang radio station ninyo. Ito ang sitwasyon ng radio station namin. Yung isa, AM radio station, kasali na yung cable namin. Yung isa, FM namin. Yung nasa center, ang recording room namin. At dun sa recording room namin, ang lahat kong mga aklat na gagamitin sa spiritual warfare at sa mga lecture, nandun. Kaya nang sinabi nila na sunog ang aming radio station, pero ang kadalasan na ginagawa ko, yung office, yung may mga aklat ko, mag-bliss ako ng holy water. No? Nang nalaman ko na sunog, ang nasa isip ko, ubos lahat. Itong mga koleksyong aklat ko, ubos lahat. Dahil sunog AM, FM. Pero alam niyo mga kapatid, nakapagtataka. Kung saan ang library ko, nasa gitna, FM, sunog. AM, sunog. Pero ang library ko, hindi nakain ng apoy. Intact ang mga aklat at Bible ko. O ito din, di ba nakapagtataka, no? Sa Epiphany blessing, Epiphany choke, ang mga bahay sa kapitbahay niya ay wala na. Pero ang kanyang bahay ang natira. Before he was evacuated. And remember, the Epiphany blessing is a prayer asking for divine protection for your house. Yan. Dapat alam yan ng karamihang mga Katoliko dahil kinakalimutan na yan. Marami ng mga diocese na hindi gumagawa ng ganyan. Buti na lang yung ibang mga diocese. Dahil yung mga pari nila nagbe-bliss talaga ng Epiphany choke at matapos ang misa may namamahagi at pati na yung guide. May nag-practice pa ng ganyan. Pero karamihan, daming di na nila alam. Daming di na ginawa nila. Oh, dami talaga. So dapat alam ninyo na bawat taon gawin natin yan. Ancient tradisyon natin yan. Okay, tuloy natin. Coincidence? No. It's not a coincidence. God honors prayer, especially when you're in a state of grace. And this Catholic friend of mine is a serious Catholic who's a lover of Christ. He's well off. I mean, he does well. He's an attorney. He's a movie producer. But boy, oh boy, he's a lover of Christ. And God honored his prayer. He has a bunch of kids. God honored his prayer. Oh, pero, yun, tama si Bro GC Romero. Anong kabuluhan? Nagbe-bliss ka sa bahay mo, pero lasinggero ka, naninigarilyo ka, nagsusugal ka, di ba ba? O ano pa mga immoralidad. Tandaan natin, sacramentals operate when the persons cooperate. So, tulad dito na kahit mayaman ay sila talaga ay namuhay, pinagsikapang mamuhay ng kabanalan. Kaya yung blessing niya gamit yung ancient tradition na protektahan ang bahay niya.
Imagine, naglagablab ang apoy, kinain na ang mga bahay sa mga kapitbahay, ngunit ang bahay na ito ay nananatili. At nalala niya, ay nga, nag-flashback sa isipan ko yung nangyari sa aming radio station. Sunog na, AM/FM, nasa gitna lang yung library ko. Akala ko, ubos na lahat mga aklat ko. Pero, di nagalaw ang library ko. Tuloy natin. He did the Epiphany blessing. He's evacuated by the fire department. Comes back a few hours later. And guess what? His house is the only one standing in the neighborhood. As Catholics, I did the Epiphany blessing on Monday as well. Yun. Mga Katoliko, tandaan ninyo yan. Pero yes, dapat din yung sarili natin, no? Ihanda natin. Kaya sa Epiphany Blessing, dapat nangungumpisal tayo tulad sa selebrasyon natin. Yung tinatawag na Lenten season, kailangan tayo mangungumpisal. Yung Advent season, kailangan tayo mangungumpisal. Kayo ba na nakikinig sa akin? Nakagawa ba kayo ng pangungumpisal noong Advent season? So, yun talaga, no? Naalala niyo na para yung walang mga ipipanitsok dito sa ating punto por punto, nag-bless tayo online. No? Nag-bless online para magamit yan. Pero kailangan talaga mga kapatid na makakumpisal tayo. Okay, tuloy natin. Chalking the doors over the doors of my house and did the Epiphany blessing prayer. Okay, tapos ito, office. Studio. Nilagyan ko talaga ng choke. No? Blessed choke yan. My wife. At habang naglagay, eto din pinatunog. Exorcism bill, no? Sacramental. But every night, here's a prayer I do over my house every single night before I go to bed. It's in my book, Lord, Prepare My Hands for Battle, on page 80. I pray this every single night over my house. See? Napakaganda yan, ha? Dahil nandito tayo sa digmaang espiritual, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan yan. We are in the field of spiritual war, whether you like it or not, whether you believe it or not. We are at war. We have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Okay, tuloy natin. I pray, part of my evening prayers, I say, Most Blessed Virgin Mary, whose heart is sorrowful and immaculate, we recognize thee as the lady and queen of this house. We consecrate this house and everything in this house to your immaculate care and maternal protection. Have the kindness to preserve it from any evil, from fire, water, thunder, storms, earthquakes, from robbers, wicked people, from revolutions, war, raids, from persecution and taxes, from any other evil known by thee. Bless, protect, defend, and preserve as thy personal property those who live and will live here. Keep them from adversity. Present and absent. Dahil meron tayong mga miyembro sa pamilya, halimbawa, na nag-aaral sa ibang bansa, so dapat isali din natin yan, no? Isali din natin sa prayer. And misfortune, but above all, preserve them from offending God. Let not a single mortal sin be ever committed. Napakaganda ng prayer na ito, mga kapatid. Napakaganda. At bago matulog, pwede din natin i-pray. O August Queen, Our Lady of Angels, who receive from God. Itong prayer na ito, palagi itong panalangin ni Father Aster, Chief Exorcist ng Diocese of Talibon.
Father Aster Pelisilda sa kanyang misa. Yung patapos na misa, ito'y palaging dinadasal nila. This house, and may all those who enter it work for the glory of God, for the reign of Jesus and Mary. Let this house be forever consecrated to you, O Jesus and Mary. Let it be blessed with all those who inhabit it. Amen. I pray that prayer every single night over my house before I go to bed. It's one of my evening prayers. Guess what? This prayer is an old Catholic prayer that comes from France. During the First World War in France, some of the faithful Catholics were known to have this prayer that I just prayed tacked on the front door of their house. And guess what? The homes of these Catholics and these residents during World War I were not harmed or invaded during the time of war. Diba? Sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y pagbigyan. Kaya, huwag kayong magpadala sa mga demonyong magsabi, ay, huwag mo na yung hingin. Alam na ng Diyos dahil siya'y omnipresent, omniscient, omnipotent. Alam na. Kaya, may mga tao, di na natin yan hilingin. Alam na ng Diyos. Pero alam nyo, napansin nyo ba yung isang, yun, hanapin niyo ang prayer na yan na binanggit ni Bro GC. Gamitin natin gabi-gabi bago matulog. At hindi lang yan. No? Yung prayer din na O August Queen and Our Lady of Angels, who receive from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with St. Michael the Archangel as head, so that under, sabi ni, pakipos sa FB page. Sige. I-post natin yan sa FB page. Gamitin ninyo. Pero, ito, ngayon, nagsubaybay kayo, mga kapatid, pagsikapan ninyo, nagawin ninyong tradisyon, sa Epipany na kapistahan, mag-blessing talaga kayo using the proper formula of Epipany blessing using the blessed chalk. Ha? Okay, tuloy natin. Coincidence? I don't think so. Yon si kapatid na GC Romero, mga kapatid. No? So, kaya sa malinaw ang sabi sa Deuteronomio Kapitulo 5:11, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gumagamit nito na walang kabuluhan. Mga kapatid, 2 araw lang, tapos ginawa nilang katatawanan ang Diyos. And the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Godless town. CBS is reporting that 9,000 structures have been lost. Completely changed. 5 separate wildfires rage across Los Angeles right now. Grabe. Naalala niyo And ba? I'm going to share a story with you that's going to really, really pick you up. Naalala niyo ba yung mga Israelita na nagkasala? Di po ba pinadalhan sila? Pinadalhan sila ng ahas. Makamandag na ahas. At kinagat sila. Pero naawa ang Diyos
nang nanalangin si Moises. Kaya sa Números Kapitulo 21:8, inutusan niya si Moises, maggawa ka ng tansong ahas at ilagay sa tukon, upang sino man ang makakita nito at kung sila'y makagat ay gagaling. Kaya ating ipanalangin na sana di na lalaki itong grabing sunog, mga kapatid. Napaulat na yung sunog doon sa Hawaii. Malaki din yan, yung sa Hawaii. Oh, laki. Grabe din. Di ba ba? Pagkatapos sa Hawaii, sinundan sa Canada. Napakalaki din sa Canada. 5 separate wildfires Ngayon. rage across Los Angeles right now. Sa California, Los Angeles. Nagmisto lang impyerno. Panalangin natin. Kaya ito'y actual grace din na naglalakbay lang tayo sa mundong ito. At sa paglalakbay natin sa mundong ito, meron tayong mga kalaban na nasa paligid natin. 1 Peter chapter 5 verses 8 up to 9. Pero protected po tayo, mga kapatid, kung tayo nasa estado sa grasya ng Diyos. Kaya, ulitin ko, para sa lahat, paalala, huwag gamiting katawa-tawa ang Diyos. Dahil napakalinaw ang pahayag sa Deuteronomio 5:11. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gagamit nito ng walang kabuluhan. Sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto, mga kapatid. So, pasok man tayo sa punto por punto sa pagkataong ito. Okay? Okay? Yung prayer, hanggang ngayon, di pa po naapula ang sunog sa Los Angeles, California. Si Dr. Dichi nga, nandun sila, pauwi na siya sa patungong airport, na makita na yung video niya. Grabe talaga, no? Yung kasama nating doktor, nandun sila. Please help. Pray for their conversion. Yes, may prayer, mga kapatid, na itinuturo sa Mahal na Birhen Maria sa Fatima prayer for the conversion. Alam niyo ba yon? O most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I adore you most profoundly, and I offer to you the most precious blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ. Sandalihan, di pa ako natanggap nila sa punto por punto. O most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Almost 500,000 Pilipinos. Bakit? Alam nyo ba, ang history diyan, Pilipino ang isa sa nag-develop diyan noong panahon sa Espanyol galing sa Maynila. Alam nyo ba sa history? Kaya, mga kapatid, pray the rosary. Pray the rosary. Pray the rosary. So ayan po, mga ka-Qers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno
po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.